Pag-uusapan naman natin sa video na to guys, no, tungkol naman sa love, kung bakit kinoconsider ang love na greatest virtue ng isang tao, no? Kung baga, sa lahat ng katangian ng tao, yung love ang pinakamahalaga, yung love ang dapat na mapanatili natin, no? Kasi tulad ng nakasaad dito sa Bible, sabi dito sa 1 Corinthians chapter 13 verse 13, so now faith, hope, and love abide these three. But the greatest of this is love, di ba? Dapat daw ang manatili sa atin yung faith, which is yung pananampalataya natin, at saka yung hope, yung pag-asa, at saka yung pagmamahal. Pero sa tatlo daw na ito, yung love ang pinaka-importante, yung love ang pinaka-greatest, no? Bakit nga ba? Alam naman natin na si God ay siya ang source of love, kasi natulad nga ng nakasaad sa Bible, God is love. Yun ang nature ni God, kaya nga pinag-uutos sa atin. Ano yung greatest commandments ni God? You shall love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. At ang second greatest commandments niya ay you shall love your neighbor as you love yourself. At saka pinag-uutos din sa atin na love your enemies, di ba? Kasi nga yun na nga ang nature ni God, di ba? Mapagmahal talaga siya kahit sa kaaway niya, dahil sumusuway sa kautusan niya ay mapagmahal siya. Yun ang nature ni God, kaya gusto niya magmahalan tayo, gusto niya punuin natin ang pagmamahal yung mga puso natin, no? Pero dahil nga sa mga hindi magagandang nangyayari sa buhay natin, dahil si Satan ay clever, si Satan, no? Alam niya na ito yung greatest commandments ni God. Ang mahalin natin siya ng buong puso, ng buong isip, ng buong kaluluwa. Si Satan naman ay gumagawa ng paraan kung paano niya tanggalin yung mga love dyan sa puso natin, no? Na andyan na yung pinapa-experience niya tayo ng heartbreak after heartbreak. Andyan na yung nabibigo tayo sa pag-ibig, di ba? Nagpapadala siya ng mga tao na para saktan tayo, mga tao na para maging dahilan para tanggalin natin yung love dyan sa puso natin, para huwag na tayong maniwala sa pag-ibig, no? Kaya ang daming nangyayari sa buhay natin, mga pangyayari na hindi ka nais-nais, mga pangyayari na hindi ka tanggap-tanggap. Andyan yung mga tao na sasaktan tayo, 'di ba? Emotionally, physically, mentally, 'di ba? Nandyan yung mga tao na pahirapan tayo, dahil yan ay sinasadya ni Satan, dahil gusto nga ni Satan yung love na meron tayo sa puso natin ay tanggalin natin para hindi natin makumpla yung isa sa kalooban ng Diyos sa atin na magmahalan tayo, punuin natin ng pagmamahal yung puso natin, no? Para ay magkasala tayo sa Diyos, para ay ilayo tayo sa Diyos, no? Kaya dapat maging maingat tayo, no? Na dapat ay ang pagmamahal natin ay manatili na nandyan sa puso natin, no? Kasi pinag-uutos yan sa atin, sabi sa 1 John chapter 4 verse 7, Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God, di ba? Pinag-uutos nga sa atin dito, sabi magmahalan daw tayo bawat isa sa atin, dahil ang pagmamahal ay nagmula sa Diyos, at kung sino man daw ang nagmamahal ay siya daw yung isinilang na may Diyos sa buhay niya, at kilala niya ang Diyos, kasi alam naman natin na gusto ni God ay magmahalan tayo, di ba? Kaya yun dapat ang i-comply natin, yun dapat ang sundin natin, ang yung magmahalan tayo, kasi yan ang isa sa pinaka-greatest na commandment sa atin ni God, no? Ang kailangan natin siyang mahalin ng buong puso, ng buong isip, ng buong kaluluwa. Alam niyo kung bakit? Kasi kung tayo, ang isip natin, ang puso natin, ang kaluluwa natin ay puno-puno ng pagmamahal natin sa Diyos, di ba? Hindi na tayo makakagawa ng mga gawain, hindi na tayo makakapagbigkas ng mga salita na pwede tayong makasakit sa kapwa natin, pwede nating malapag ang kautusan ng Diyos, kasi bawat kilos na gagawin natin, bawat pananalita na bibigkasin natin, isaalang-alang muna natin si God, kasi mahal natin siya, di ba? Hindi tayo basta-basta magbibitaw ng pananalita na pwede tayong magkasala, kasi iisipin muna natin si God bago tayo magbitaw ng salita, iisipin muna natin si God bago tayo gumawa ng hakbang. Kaya ang magiging resulta, lahat ng kilos na gagawin natin, lahat ng pananalita na gagawin natin sa kapwa natin ay naaayon sa kalooban ng Diyos, kasi mahal natin ang Diyos, di ba? Isaalang-alang natin ang damdamin ng Diyos, isaalang-alang natin ang damdamin ng kapwa natin, kasi puno tayo ng pagmamahal. Kaya nga ipinag-uutos sa atin na kailangan nating mahalin ang Diyos ng buong isip, ng buong puso, ng buong kaluluwa, para hindi tayo magkasala sa Diyos, di ba? Para hindi natin
labag ang kautusan ng Diyos. Yan ang mahalaga na matutunan natin kung paano nga ba magmahal ng totoo, paano magmahal ng tama, di ba? Yan dapat ang pagandahin natin yung puso natin kasi alam natin si God ay tumitingin sa puso, di ba? Sabi niya sa Jeremiah chapter 17 verse 10, I the Lord search the heart and test the mind to give every man according to his ways, according to the fruit of his deeds, di ba? Si God nga ay ang hinahanap niya sa atin, ang tinitingnan niya ay yung mga puso natin, di ba? Alam ng Diyos kung yung puso natin ay puno ng negativity, yung puso natin kung tayo ay mga sakim, kung tayo ay mga ganid na tao, kung tayo ay mga inggitero, inggitera, alam ng Diyos yan, alam ng Diyos kung tayo puno ng sama ng loob, puno ng galit sa kapwa natin, hindi mapagpatawad, alam ng Diyos yan. Kaya nga, ang tinitingnan ng Diyos sa bawat isa sa atin ng mga tao ay yung puso natin, di ba? Kasi anong sabi dito? Para daw maibigay niya sa atin kung ano man yung nararapat para sa atin, no? Nakadepende kung ano yung mga paraan natin sa buhay natin, kung ano yung bunga ng mga ginagawa natin dito sa mundong ito, no? Para daw maibigay niya sa atin kung ano ang nararapat na para sa atin, kumbaga kung ano yung blessings na nararapat para sa atin, no? Kaya yun ang dapat na pagandahin natin, yung puso natin, sa halip na bising-busy tayong pagandahin yung panlabas na anyo natin. Kung hindi mahalaga sa Diyos yan, ang dapat na pagandahin natin yung puso natin, punuin natin ng pagmamahal yung puso natin, kasi yan ang isa sa requirements para makaakyat tayo sa langit. Kasi sa langit hindi tinatanggap ang mga tao na marumi ang puso, yung mga tao na may mga evil desires ang mga puso, hindi ang tinatanggap sa langit. Kaya nga, kung tayo nagsisi na sa mga kasalanan natin, humingi tayo ng tawad, di ba? Ipinagkakaloob ng Diyos yung kanyang Holy Spirit, at yung Holy Spirit niya, yun ang magtatrabaho sa puso ng mga believers, yung mga pinagkalooban na ng Diyos ng kaligtasan, di ba? Bino-work out ni Holy Spirit yung puso ng mga believers para mas maging katulad ng puso ni Jesus Christ, no? Yun ang gawain ni Holy Spirit, na kapag tayo napagkalooban na ng kaligtasan, ay wino-work out niya yung puso natin, no? Kumbaga, sinisikap niya na matanggal natin yung negativity dyan sa puso. Sinisikap niya para magkaroon tayo ng pure heart, para ang puso natin ay magiging katulad ng puso ni Jesus Christ, no? Yun dapat ang pag-aralan natin at matutunan natin kung paano natin ibalik yung pagmamahal dyan sa puso natin, no? Tayo na mga nakaranas ng mga iba't ibang klase ng heartbreak, na heartbroken ka na ng ilang beses, di ba? Yung iba ayaw nang maniwala sa pagmamahal kasi ayaw nang masaktan muli, no? Panahon na guys, no, para i-restore natin yung pagmamahal natin diyan sa puso, kasi isa yan sa requirements ni God. Yan ang pinakamahalaga na kataglayin ng isang tao. Yan ang pinakamahalaga na katangian ng tao na wag dapat nating alisin sa mga puso natin, ang pagmamahal na yan, di ba? Nang dahil sa pagmamahal na yan ay natatabunan lahat ng mga maraming kasalanan ng tao, no? Tulad ng nakasaad dito sa 1 Peter chapter 4 verse 8, above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sin, di ba? Ang nakasaad nga dito, higit daw sa lahat ay dapat ay panatilihin natin na magmahalan tayo bawat isa sa atin, as in tunay na pagmamahal ang ipakita natin sa isa't isa, no? Kasi ang pagmamahal daw natatabunan niya ang maraming kasalanan. Tulad ng nangyari sa atin dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, nagawa niyang isakripisyo ang kaisa-isang anak niya para pagbayaran ang lahat ng mga kasalanan natin, para tubusin ang lahat ng mga kasalanan natin, para kapag tayo nagsisi sa mga kasalanan natin, humingi tayo ng tawad sa Diyos, ay pwedeng kalimutan ng Diyos yung mga kasalanan na nagawa natin, di ba? As in, magiging born again na tayo, yung mga kasalanan natin ay babaliwalain na ni God yun, matatabunan na lahat ng mga kasalanan na nagawa natin dahil sa sakripisyo ni Jesus Christ sa atin. Dahil sa pagmamahal niya sa atin, pumayag siya na isakripisyo niya yung sarili niya, di ba? Pumayag siya na ialay niya yung buhay niya para sa atin, pumayag siya na yung dugo niya ang gawing pambayad sa mga kasalanan natin, di ba? Para matabunan ang lahat ng mga kasalanan na nagawa natin sa Diyos, di ba? Ganun kahalaga ang pagmamahal, no? Nang dahil sa pagmamahal, nabigyan tayo ngayon ng chance para mapagkalooban tayo ng eternal life ni God, no? Nang dahil sa pagmamahal ni God sa atin, no? Dahil sa pagmamahal ni Jesus Christ sa atin,
pwedeng kakalimutan ng Diyos yung mga kasalanan natin, matatabunan ang mga maraming kasalanan na nagawa natin sa Diyos, no? Kaya nga, yun talaga ang pinakamahalaga na katangian ng tao na dapat nataglayin natin, yung pag-ibig or yung love. Yun ang wag nating walain sa mga puso natin, no? At saka, ang tulad na nakasaad sa Bible, ang love ay nakakatanggal siya ng takot, di ba? Basahin natin dito sa 1 John chapter 4 verse 18. There is no fear in love, but perfect love casts out fear. For fear has to do with punishment, and whoever fears has not been perfected in love. Nakasaad dito, sa pag-ibig daw ay wala daw takot, di ba? Literally, kapag tayo umibig tayo, wala tayong takot, di ba? Hahamakin lahat. Masunod lamang yung feelings natin, masunod lamang yung love natin sa puso natin, no? Kahit hindi pa natin ganun kakilala yung tao na minamahal natin, ay talagang ginagawa natin lahat ng paraan para makasama natin yung tao na yun, di ba? Inilalagay natin sa panganib yung mga buhay natin para lang masunod yung pag-ibig na nasa puso natin. Kaya ang nakasaad dito, sa pagmamahal daw ay walang takot. Dahil ang perfecto daw na pagmamahal ay nakakatanggal siya ng takot, kinakast out niya yung takot ng bawat isa, no? Kasi ang takot daw na ito ay kapag ikaw takot ka, ibig sabihin ay hindi ka nagmamahal kasi takot ka na baka mamaya maparusahan ka dahil wala kang pagmamahal sa puso mo, di ba? Kasi ang mga tao na walang pag-ibig sa puso, walang taglay na pagmamahal sa puso ay punong-puno ng takot. Natatakot sila balang araw ano ang magiging kahinatnan, kung ano ang magiging parusa sa kanila dahil nga hindi sila marunong magmahal, di ba? Kasi ang mga taong hindi nagmamahal ay walang pagmamahal sa kapwa nila. Alam na natin kung ano ang magiging parusa, 'di ba? Parusahan ng Diyos kasi nga walang pag-ibig na taglay sa puso. Alam naman natin na ang requirements ni God ay kailangan natin ng magmahalan bawat isa sa atin. Kailangan natin siyang mahalin ng buong puso, buong kaluluwa at buong isip. Kaya ang mga tao na hindi mapagmahal, ito sila yung punong-puno ng takot, no? Kapag ikaw daw punong-puno ka ng takot, ibig sabihin hindi pa buo ang pagmamahal mo, kulang pa ang pagmamahal sa puso mo, hindi pa perfecto ang pagmamahal mo sa puso mo, no? Kaya panahon na guys para pag-aralan natin kung paano natin ibalik yung pagmamahal, yung totoong pagmamahal dyan sa puso natin, no? Tulad na nakasaad sa Bible sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endure all things. Diba? Benefits ng kapag ikaw mapagmahal ka, pag ikaw may taglay kang pagmamahal dyan sa puso mo, ang nakasaad dito, love is patient, di ba? Kapag ikaw mapagmahal ka, pasensyoso ka, pasensyosa ka. Kapag ikaw mapagmahal ka, mabait ka. At saka kapag mapagmahal ka, hindi ka naiinggit, hindi ka mayabang, hindi ka arugante, hindi ka basto sa kapwa mo dahil nga may pag-ibig ka sa kapwa mo. May pag-ibig ka dyan sa puso mo, di ba? Lahat ng aksyon mo, lahat ng mga pananalita na bibitawan mo ay pag-isipan mo muna kasi ayaw mong makasakit sa kapwa mo, ayaw mong makasakit sa kalooban ng Diyos dahil nga punong-puno ng pagmamahal yung puso mo. At saka, ang pagmamahal daw ay pag ikaw nagmahal ka, ay hindi mo ipinipilit yung sariling paraan mo na alam mo naman na mali, di ba? At saka pag mapagmahal ka, hindi ka daw mainisin. Kapag mapagmahal ka, hindi ka daw nagtataglay ng sama ng loob dyan sa puso mo. Kapag mapagmahal ka, ay hindi ka natutuwa sa gawain ng masasama, di ba? Hindi ka daw natutuwa sa mga gawain na masama at saka kapag mapagmahal ka, natutuwa ka daw sa katotohanan at saka kapag mapagmahal ka ay nagtataglay ka ng lahat ng bagay, naniniwala ka sa lahat ng bagay, umaasa ka sa lahat ng bagay at matiisin ka daw sa lahat ng mga kung ano man yung hindi magandang nangyayari sa iyo ay kaya mo siyang mapagtiyagaan, mapagtiisan kapag ikaw ay may love ka dyan sa puso mo, no? Kaya
talagang napaka-importante na nagtataglay tayo ng love kasi ang love na ito ay maganda ang magiging benefit sa atin, no? Maganda ang magiging kahinatnan natin kapag tayo punong-puno ng pagmamahal sa puso natin kasi ibig sabihin na comply natin ang isa sa kautusan ng Diyos na magmahalan tayo kasi tulad ng nakasaad sa Bible, di ba, na sinabi niya siya na Diyos ay tumitingin siya sa puso natin, no? Kung ano ang nilalaman ng puso natin, no? Iyon ang tinitingnan ni God sa atin, hindi siya tumitingin sa panlabas na anyo natin. Kaya wag nating pagtuunan ng pansin kung paano pagandahin yung panlabas na anyo natin dahil baliwala kay God yan lahat, di ba? Hindi sa ganung paraan si God tumitingin dahil ang gusto nga niya ay maganda ang puso natin. Kaya yun ang pagandahin natin, yun ang unang pagandahin natin para magiging kaaya-aya, kalugod-lugod tayo sa paningin ng Diyos at magiging acceptable tayo kay God, no? Dapat ay pagtuunan natin ng pansin kung paano pagandahin yung puso natin, no? Kasi kapag hindi maganda ang puso natin, kapag wala tayong taglay na pagmamahal sa puso natin, ano nakasaad dito sa Matthew chapter 15 verse 19, for out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false witness, and slander. Ito ang magiging resulta kapag ang puso natin ay walang pagmamahal, kapag hindi maganda ang laman ng puso natin, ang kasunod na mangyayari ay mag-iisip tayo ng masama laban sa kapwa natin kasi nga wala tayong taglay na pagmamahal. Ang magiging resulta nun, kaya ang tao na gagawa ng pumatay ng kapwa nila tao, yung mga tao na gagawang pagnakawan yung kapwa nila, yung mga tao ay nag-i-engage na dito sa adultery, no, nangangalunya, yung mga tao ay nakakapag-isip na mag-engage sa sexual immorality, yung mga tao ay nag-iisip sila na siraan yung kapwa nila dahil nga naalis na yung pagmamahal sa puso nila dahil sa mga hindi magagandang pangyayari sa buhay nila. Kaya ang nangyayari, ang puso nila ay napalitan na ng negativity na ang pumalit sa puso nila. Punong-puno na ng hinanakit, punong-puno na ng galit, punong-puno ng bitterness, punong-puno na ng inggit, punong-puno na ng sama ng loob sa kapwa nila, no? Kaya dapat ay matutunan natin kung paano natin ibalik ang pagmamahal dyan sa puso natin para hindi natin maisip itong mga masasamang gawain na ito na labag sa kautusan ng Diyos. Kaya ito pa ang magiging dahilan para maparusahan tayo balang araw, para ang magiging judgment sa atin ay itapon tayo doon sa hell. Kaya ang dapat natin na pag-aralan, dapat natin na matutunan kung paano natin ibalik ang pagmamahal dyan sa puso natin, kung paano natin taglaying muli yung pag-ibig dyan sa puso natin, no? Para maging kaaya-aya tayo sa paningin ng Diyos, para maging katanggap-tanggap tayo sa Diyos. So ngayon pa lang guys, no? Dapat ay pag-aralan na natin kung paano natin ibalik ang pagmamahal dyan sa puso natin. Huwag tayong magpapalinlang kay Satan. Huwag tayong magpapadala sa mga hindi magagandang nangyayari sa buhay natin para tanggalin natin yung pag-ibig dyan sa puso natin, no? Mas panatilihin natin yung pag-ibig dyan sa puso natin. Lagi tayong maniniwala sa pag-ibig dahil yun ang nature ni God, no? Yun si God, mapagmahal siya, siya ang source of love. Kaya dapat kung ano ang nature ni God, ganun din ang magiging nature natin para magiging kaaya-aya tayo, magiging acceptable tayo sa paningin ng Diyos, no? So, sana guys, no, may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!